panalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5'ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagsipagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga at samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at naipinid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, wika nila, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit tinugon sila, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang oras at araw ng pagdating. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpasyang magpunta sa Quiapo ngayon pong first Friday of the month of September at idineklarang walang pasok sa opisina, public government offices at sa lahat po ng paaralan sa ating Kamaynilaan. Parang ako ay nagkakaroon ng kaisipan na para gumanda ang panahon, dapat ideklarang walang pasok. Kasi ang ganda ng maghapon, di ba? Makulimlim, walang ulan, at dahil dito ay nagkaroon tayo ng pagkakataong magpunta ngayon dito sa pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang mahal na Poong. Siguro ho'y isa ang ating damdamin na nakitang napakaganda po ng ating sanktuaryo ng pambansang dambana. Patuloy pa po ang pagsasaayos. At narinig ko po na sa 1 linggo, tapos na po ang lahat ng pagsasaayos dito sa sanktuaryo at balik na sa kagandahan at malinis ang magiging mas malinis, maliwanag ang ating dambana ng Poong Nazareno. So marami pong salamat, walang masyadong ulan at tayo naririto ngayon, first Friday of the month of September. Napakaganda po ng ating ebanghelyo mula kay San Mateo na tiyak
narinig na po natin ng makailang ulit. Kasi pag sinabi hong 10 dalaga, 5 ay matatalino at 5 ay hangal, matik na yung 5 matatalino nakapasok sa bulwagang pangkasalan, samantalang yung hangal ay hindi dahil kinailangan pa nilang bumili ng langis para sa kanilang aandap-andap na mga ilawan. Now, ano ho ang nais nitong ipaalala sa atin? Isa lang ho ang isang bagay na nakikita kong paalala sa atin. Kamakailan, hindi lang kamakailan, medyo matagal-tagal na rin ho, narinig o nasasabi ho natin o na-encounter natin yung salitang sakto lang. Sakto. Di ba? No. Pag tinanong, okay ka lang? Sakto lang. Meaning, okay lang, tama lang, enough. Sakto lang. No? Masaya ka ba? Sakto lang. May problema? Sakto lang. Well, it's a sign of contentment, in a way, satisfaction. Pero sa liwanag ng atin hong ebanghelyo ngayon, may kulang. Bakit kanyo? Ito ho ang kasalanan o pagkakamali ng 10 dalaga. Father, di ba dapat yung 5 lang na hangal ang may problema? Kasi hindi sila nakapasok ng bulwagang pangkasalan, kailangan bumili. Kulang yung kanilang bit-bit na langis. Wala silang pandagdag sa andap-andap nilang ulawan. Yung 5 nakapasok. Meron ho akong ibang nakikita. Marami akong nakikita no? Ang nakikita ko po, kung meron silang dagdag na dalang langis, lahat silang 10. No one is exempted. Lahat sila. Kung yung 5 matatalino ay mayroong pang dagdag na dalang langis, maliban sa kanilang nasa ilawan at dagdag pang higit sa kanilang bitbit to refill, di sana'y nakapagbigay sila sa 5 hangal. Kaso sila ho'y tumanggi. Pasensya na ha, kasi kulang na ito para sa ating lahat. Kasi dadagdagan pa namin mismo ang aming mga ilawan. Kung marami silang dagdag na dalang langis, nakapaglagay na sila ng refill sa kanilang ilawang aandap-andap, nakapagbigay pa sila sa 5 hangal. Di po ba? At yung 5 hangal, kung sila'y mayroong dagdag, hindi lang sapat yung dala nila na nasa kanilang mga ilawan, hindi na sana nila kailangan pang bumili at hindi na kailangan pang humingi. Do you follow? Dagdag. Sa Latin ho, in Latin, the word dagdag is magis. Magis. More. Magis. Hindi ho magic. Mukhang magic sarap. Iba ho yun. Yun ho yung dinadagdag sa pagluluto. No? Para daw sumarap. Pero magis meaning dagdagan mo pa. More to what? More to good. More to goodness. Na pag sinabi ho nating dadagdagan ang kabutihan, hindi ang kasamaan. Yung kasamaan, natural, kailangan pong iwasan hanggang sa matigilan, matapos, matuldukan. Ngunit ang kabutihan, hindi sapat na sakto lang. What do I mean by that? Nagsimba ako ngayong First Friday. Sakto na yan. Nagsuot ako ng uniform ng mga deboto. Ihas. May ihas ba? Anyway, suot ako ng deboto ng Nazareno. Marami ho ngayon nagsusuot ng kasuotan ng mahal na poon, pero alam niyo naman ang ginagawa, nagwawala. To the point that they have been declared na dadagdagan pa persona non grata. Sakto na ba yung ginawa ko?
Sakto na bang nag-online mass ako? Sa tingin ko po ay hindi. Dahil nais ng Panginoon, mayroon tayong baon pang ibang magagawa na dadagdagan pa natin ang kabutihang kaya nating gawin, hindi lang para sa atin, kundi lalo't higit para sa iba na nangangailangan din. Dahil kung wala tayong dagdag na baong kabutihan, ito po ang magiging dahilan upang tayo'y tumanggi at magkait sa iba. Di po ba? Ano ibibigay ko? Kulang pa ito. Taman-tama lang sa akin. Pero kung tayo ay mayroong bit-bit na dagdag pa, di na tayo magkukulang para sa ating sariling pangangailangan, makatutulong pa tayo sa iba upang sila'y tulungan at nang sila'y makatulong pa sa iba. Ito ho, sana ang ating pagsikapang gawin. Dadagdagan ko pa ang lahat ng kabutihang magagawa ko pa. I will not settle for less. Para hong grocery, no? I will not settle for less. I will not be minimalistic. Father, English class ba tayo dito? Iba-ibang term yan. Gusto ko lang kung kayo'y maging pamilyar. Baka hindi tayo sanay sa Filipino. Kaibiganin ho natin ang English. Kasi pag tayo ho'y minimalistic, sakto na yan, okay na yan. Okay na yan, pwede na yan. Tigil na natin to. Let's kill today. Tapos na. Pero ang taong hindi kontento, laging kulang dahil kailangan pang dagdagan ng kabutihan ang kanyang nagampanan. Ito ho ang ipinakikita sa atin ng mahal na poon. Kung tutusin, ginawa na ho niya once and for all, minsan at pang magpakailanman. Minsan at pag magpakailanman. Minsan siyang nagbuwis buhay at yun ay pang magpakailanman ang bunga at epekto sa ating lahat. Ngunit hindi siya nakontento na ito'y sapat na para gawin niya noon at magpahanggang ngayon. Bagkus, patuloy pa rin niyang pinapasan ang krus, hindi na ng Kanya, kundi ang mga krus nating lahat. Ito ho ang pangako niya, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Anong ibig sabihin ni Lord ng poon? Kukunin niya, bibigyan niyang tuldok ang ating kahirapan at kabigatan? Hindi. Ito'y kanyang papasanin kasama tayo. Ang minsang ginawa niya noon at pang magpakailanman ay patuloy niyang ginagawa ngayon dahil sa atin. Yung ginawa niya noon, dinadagdagan niya araw-araw para sa atin ngayon upang lahat ng ating kabigatan ay maging kagaangan. Upang ang ating mga krus na pasan ay maglapit sa atin sa Kanya na nagpapasan nito upang tayo'y tulungan. Kaya sana po, tulad ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, hindi ako maghuhusto, hindi ako makokontento sa minsang kabutihan na sakto na. Okay na yan. Kulang. Dagdagan. Dagdagan. Minsan nga ho, ako'y nakokonsensya no? Nang tinuturo kong ito sa inyo. Minsan akong nagbigay sa isang lumalapit sa loob ng jeep. Bago ho dumating dito, may pumanik na naman at nanghihingi. Di ko mamasabi, naku, pasensya ka na. Nagbigay na ako doon sa nauna sa'yo kanina. Hindi naman sila magkakilala. Pero pwede ko bang dagdagan yung kabutihang aking naipakita sa iba na gagawin ko rin sa hindi nila kakilala? Kaya ko bang dagdagan ang kabutihan
na magagawa ko pa sa iba. Tulad ng ginawa ng ating mahal na poon sa kanila noon, na patuloy niyang ginagawa sa atin ngayon. Hingin po natin sa mahal na poon na sana'y madagdagan pa rin ang ating kakayahang maghintay, madagdagan ang ating pag-asa, madagdagan ang ating pasyang gumawa ng mabuti, madagdagan ang ating pagpapasyang lumayo sa lahat ng tukso at masama, madagdagan ang ating pagpapasyang siya'y patuloy na mahalin at paglingkuran, upang sa karagdagang ito na ating pagsisikapang gawin, ito ang maglalapit sa atin sa Kanya at siyang magsasama sa atin sa pagpasok sa bulwagang pangkasalan sa langit na siyang ating tahanan. Di lang tayo makakasama ng poon, maisasama pa natin ang iba sa karagdagang ating taglay na ibabahagi natin sa lahat. Hingin po natin sa Panginoon, Lord, dagdagan mo pa. Lord, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Nang sa gayoy, ako ang makapagbigay dagdag sa lahat ng wala pa. Amen.